Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikatlong kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Hapunan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Handa na ang hapunan at ang bawat panauhin ay papalapit na sa hapagkainan. Habang nakikita sa mukha ni Padre Sibila ang kasiyahan sa salusalo, kabaligtaran naman niya si Padre Damaso. Panay ang dabog ng pari at kitang-kita sa mukha niya na siya ay naiinis. Pinagmamasdan naman ni Teniente Guevara ang kulot na buhok ni Doña Victorina. Hindi niya namalayan na natapakan na niya ang laylayan ng saya ng Doña, bagay na ikinainis ng ginang. Umupo sa kabisera si Crisostomo Ibarra. Sa kabilang dulo naman ng kabisera ay nagtatalo pa ang dalawang pari kung sino ang mauupo. Sabi ni Padre Damaso, si Padre Sibila daw ang dapat maupo doon dahil siya ang kura sa lugar na iyon. Bagay na tinggihan ng pari dahil dapat daw ay si Padre Damaso ang maupo bilang siya ang padre kumpesor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Sa kalaunan, inalok ni Padre Sibila ang upuan sa tiniente na agad naman nitong tinanggihan. Tumanggi rin si Kapitan Tiago nang siya namang inanyayahan ni Ibarra. Nang maihain na ang pagkain sa hapag, lalong nainis si Padre Damaso dahil ang napunta sa kanyang parte ng tinola ay mga leeg at pakpak ng manok. Lingid sa kaalaman ng pari, ang espesyal na tinola ay para lamang kay Ibarra. Habang kumakain, ibinahagi ni Ibarra ang kanyang karanasan sa pag-aaral sa Europa, kabilang na ang kanyang obserbasyon sa mga bansang napuntahan niya at ang kanyang hindi paglimot sa kanyang bayan. Sa kabila ng kanyang paggalang, ininsulto siya ni Padre Damaso na tinawag na pag-aaksaya ng salapi ang kanyang pag-aaral sa Europa. Magalang na tinanggap ni Ibarra ang insulto at binanggit na lamang ang alaala ni Padre Damaso bilang malapit na kaibigan ng kanyang ama na nagpatigil sa pari. Nalaman ni Teniente Guevara na wala pala talagang nalalaman ang binata sa pagkamatay ng kanyang ama. Samantala, matapos ang pagtitipon, ay maagang nagpaalam si Ibarra kaya't hindi na sila nagkita ni Maria Clara, ang anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ikatlong kabanata. Ito ay ang mga sumusunod. Sa hapagkainan, ang mga panauhin ay may kanya-kanyang kilos na kung panunoorin ay parang isang komedya, partikular na si Padre Damaso na nagdabog at kitang-kita sa mukha niya na siya ay naiinis. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Padre Damaso at Padre Sibila tungkol sa kung sino ang upo sa dulo ng kabisera, ngunit sa huli, nagpakumbaba si Padre Sibila. Naging sanhi ng galit ni Padre Damaso ang pagkakapunta sa kanya ng hindi masarap na bahagi ng tinola, lalo na ang leeg at pakpak. Nagbahagi si Ibarra ng kanyang karanasan sa Europa, kasama na ang kanyang pagmamahal sa bayan. Ngunit ininsulto siya ni Padre Damaso na tinawag na pag-aaksaya ng salapi ang kanyang pag-aaral sa Europa. Sa kabila ng mga insulto, nanatiling magalang si Ibarra at maagang nagpaalam mula sa hapunan nang hindi nakikita si Maria Clara. Mga mahahalagang tauhan, Padre Damaso. Isang pari na kilala sa pagiging magaslaw at mapang-api, lalo na kay Ibarra. Ipinakita niya ang kanyang galit at paghamak sa binata, lalo na nang matanggap niya ang hindi masarap na bahagi ng tinola. Don Tiburcio, ang hilaw na asawa ni Doña Victorina na namumuhay sa kasinungalingan bilang doktor. Padre Sibila, isang pari na nakikipagtalo kay Padre Damaso sa usapin kung sino ang dapat maupo sa dulo ng kabisera. Sa huli, nagpakumbaba siya at inalok ang upuan sa tiniente. Doña Victorina, isang babae na kilala sa kanyang pagpapanggap bilang isang tunay na Espanyol. Siya ay nairita nang matapakan ni Teniente Guevara ang kanyang damit. Ibarra, ang binatang bagong dating mula sa Europa, anak ni Don Rafael Ibarra. Siya ang pangunahing dahilan ng handaan at naupo sa kabisera ng hapagkainan. Nagpakita siya ng magalang na ugali kahit pa ininsulto siya ni Padre Damaso. Kapitan Tiago, isa sa mga pangunahing tauhan ng nobela at ang namumuno sa handaan kung saan nagaganap ang eksena. Ama ni Maria Clara
at malapit na kaibigan ng ama ni Ibarra. Teniente Guevara, isang opisyal ng Guardia Sibil na tumanggi sa alok ni Padre Sibila na maupo sa kabisera. Siya ay tahimik na nagmasid sa mga pangyayari, lalo na sa pakikipag-usap ni Ibarra. Laruha, isang opisyal ng pamahalaan na kasama sa mga panauhin. Dumako naman tayo sa tagpuan sa 3 kabanata ng nasabing nobela. Ang kabanata na ito ay naganap sa isang hapagkainan kung saan nagkaroon ng handaan na pinangunahan ni Kapitan Tiago. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Hapagkainan, lamesa o mesa na ginagamit para sa pagkain. Nagalboroto, nagpakita ng matinding galit o inis. Kabisera, ang upuan sa magkabilang dulo ng hapagkainan, karaniwang inuupuan ng pinakapinuno o pinakaimportanteng bisita. Tinola, isang tradisyonal na ulam sa Pilipinas na karaniwang gawa sa manok, luya at gulay. Pag-alipusta, pagmamaltrato o pagbibigay ng masamang salita laban sa isang tao. Pagkumpirma, pagtiyak o pag-alam ng katotohanan. Mapang-api, taong nagpapakita ng labis na kapangyarihan upang mang-alipin o mang-api ng iba. Estudios Kolonyales, isang pahayagan o publikasyon na naglalathala ng mga obserbasyon o pag-aaral hinggil sa mga kolonya. Ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Matutong makisama sa iba, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ang laging iintindihin ng mga tao sa paligid mo. Bagamat may mga bagay na hindi na pagkakasunduan, ang respeto sa isa't isa ay di dapat mawala. Maaari namang hindi sumang-ayon sa ibang bagay o usapin ng hindi nagiging bastos sa kausap. Sa pagtatalo ni na Padre Damaso at Padre Sibila kung sino ang dapat umupo sa sentrong upuan, nagpapakita ito ng umiiral na panlipunang struktura at kapangyarihan noong panahon ng Espanyol. Ipinapakita din ng eksena na ito ang kahalagahan ng posisyon at estado sa lipunan. Ang pagtatalunan ng mga pari tungkol sa pinakamahalagang upuan ay maaaring isang satirikong pagsusuri sa mga gawi at pang-uugali ng mga relihiyosong leader na hindi naaayon sa mga itinuturo nilang mga prinsipyo tulad ng kababaang loob at pagiging mapagkumbaba. Ang pagkakaiba ng trato sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso sa pagkakabigay ng tinola ay simboliko rin sa mga panahong iyon kung saan mas preferred ang mga Espanyol kaysa sa mga Pilipino. Sa kabilang banda, binibigyang diin din dito ang kahalagahan ng pagpapahalaga at pagmamahal sa sariling bansa at kultura, tulad ng ipinapakita ni Ibarra sa kanyang mga sagot kay Laruha. Ipinapakita rin sa kabanata na ito ang kahalagahan ng komunikasyon. Dahil sa kawalan ng maayos na komunikasyon, hindi nakarating kay Ibarra ang balita tungkol sa kanyang ama na si Don Rafael. Ito'y nagpapakita na ang kawalan ng maayos na komunikasyon ay maaring magdulot ng mga hindi pagkakaunawaan at maaring magdulot ng mga hindi inaasahang pangyayari. At diyan nagtatapos ang 3 kabanata ng Noli Me Tangere, ang hapunan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.